Ito naman pare sa akin, ang take ko naman dito kay Kai pare, gusto ko lang din ipaalala sa mga katalakers natin, sa mga netizen, si Kai naman, hindi, alam nyo naman yan, na he's a player in progress. Talagang developmental type of player siya. Talagang lahat, lahat he needs to improve. Tapos lately, gumaganda na yung performance niya, which is nakakatuwa talaga. Talagang ang ganda ng lipat niya from nasa ano na siya sa Japan B-League. Tapos ito na nga, ang ganda, very ano siya, impressive. Ngayon ito injury tumama. Ganda ng performance. Ang injury kasi, unless kung na-experience nila yan, parang siyempre sa mga netizen, sobrang frustration nila na wala ang big man doon. Talagang ang big blow sa kanila, nandoon na yung frustration na dapat nandoon, pero mahirap nga yung injury. Yung bruised rib na yon, Tagalog, bugbog yun. Kasi tayo dito pare sa pagka-player natin, kahit any professional sports, dalawang bagay lang lagi yan eh. Playable, not playable. Playable, not playable. Ang bumagabagabag lang sa akin sa isipan ko is, bakit nasa bench si Kai? Kasi pare, kung nasa bench si Kai, may tendency bang baka magamit siya? So, sabi ko, bakit siya nasa bench? Kung talagang ganun, ba't ka pa nagbihis? Eh kung biglang mabunot ka out of desperation, out of nagkadikdikan, maglalaro ka din ba? So, doon lang, nakapag nag-isip ako ng malalim, bakit pa siya nasa bench kung talagang walang plano maglaro? Ngayon, since nasa bench siya, I think, baka pwede ito maglaro on a very, very slim, selective type of situation. Baka ganun siguro ang tinitingnan. Ako, pasensya na mga talakers, nanghuhula lang ako. Pwedeng tinignan nila na si Kai Soto, kaya hindi na yan ipinos siya. Ito, hindi na ipinos dahil meron pong mga kontrata ito sa overseas. Pagka nadisgrasya ka, meron pong ganun na sa kontrata na pag nadisgrasya ka, pwedeng posibilidad na ma-breach of contract ka, i-rescind ang contract mo or ihinto or putulin ang kontrata mo dahil na injury ka labas sa kontrata na pinirmahan mo. I don't think meron siyang kontrata dito sa Gilas kasi meron na siyang other contract dito sa nilalaroan niya rito sa Japan. Ngayon, kung willing mo bang i-risk na madisgrasya ka tapos hindi ka na makapaglaro, willing ba nilang i-risk yung kontrata niya sa Japan na pinirmahan? Pwedeng ganun po ang mga kinoconsider dyan. Hindi dyan basta-basta o laro ka for the love of merong pinirmahan itong tao ng kontrata. But I'm sure tinimbang yan mabuti ng mga coaching staff, day-to-day ang nila, monitoring nila yan, kung kaya ba, hindi kaya. Pero ito, base naman din dito sa experience natin, dito sa pro, at the end of the day, sa totoo lang po, tama kayo, nasa sa player yan.